apat kami na asawa niya. So, nung Pang-apat kang asawa? Opo. Kinuha niya lahat yung anak ko na iniwan ako na may sakit. Hindi ko kayang tumayo, hindi ko kayang umupo. Nakahiga lang ako. Kinuha niya lahat. Sige lang, Nay. Kung ano yung nararamdaman mo, lalong-lalo na dun sa mga anak na itinurong mo ring anak. Sa mga kababayan na katulad ko, piliin mabuti magiging asawa. Siguro yun ang kapalaran ko. Kaya minsan, lagi kong yung sarili ko, minsan na sobra-sobra na yung stress ko, kaya nagagawa ko ng hindi maganda. Gaya na? Yung nagpapakamatay ako sa 4 na bisis. Tapo. Hello, Nay. Kumusta kayo dito, Nay? Okay lang po. Tuloy po kayo. Oh, ano pangalan ni Nanay? Nita, Nanay Nita. Tanggilig po. Oh, ilang taon na po kayo, Nay? 61 po. 61. Senior na po. Kumusta ang buhay-buhay dyan? Okay lang din, nakakaraos din kahit paminsan-minsan. Bakit yung bahay nyo, Nay, parang napapaikutan ng kawayan? Ako lang po nang gumawa yan kasi ito lang kasing kubo ng baboy. Tapos dinugtungan ko yan para hindi makapasok yung mga manok. Ito kayo ang gumawa. Opo. Wala kasi. Ang laki ng bahay nyo, Nay. Oh, doon ang kusina. Opo. Kasi minsan nagluluto ako ng kahoy, masakit po yung mata ko. Kaya dito na lang yung anak ko, umiram ako ng ng tangki, pinakargaan nila. Ilan ba anak nyo, Nay? 4 po. Saan yung mga anak nyo po? May mga pamilya na yung dalawa, nasa bahay na nila. Pero yung dalawang lalaki, yung isa nandyan sa sa Sino pinsan kasama ko. nyo po dyan? Yung apo ko po. Na naging agaw pansin lang tong bahay nyo dito, Nay, kasi kita ko parang nakakatakot pero although malinis naman, kaya lang bakit napapaikutan talaga ng kawayan, mga kababayan, kung titignan nyo. Napaikutan ng kawayan. Wala na po kasi ibang patayuan ng bahay. Wala bang mga ahas dito, Nay? Maraming minsan nakakapatay kami dito diyan sa higaan namin kasi may butas doon sa yung kainan ng baboy, nagkaroon ng butas doon sa. Ay, may kasama kayong baboy dyan? Wala po. Dito kasi yung pigid. Pasok po kayo. Ay, pwede pumasok? Opo. Tara, tignan natin, mga kababayan. Ayun, pagkainan ng baboy, mayroon diyan sa ilalim ng kainan ng baboy. Kulungan ng baboy to dati. Opo, wala na kami kasing kaya dito na lang kami nagpagawa ng bahay. Parang dinigdigan ko lang ng mga ganyan. Tapos iyang mga kawayan na yan sa ng mga manok yan. Kaso pagka umuulan, gumaganyan yung yung hangin sa katubig. Oo, kasi parang gubat dito, Nay, no? Gubat talaga yan. Pinagtatanggal ko yung mga dyan maliliit na kahoy. Tirahan ng baboy. Opo. Natutumba na yung pader, Nay, may biak na. Wala na akong magawa. Pag matumba, pag ganyan kasi yan eh. Okay. Kain po kayo. Ay, sige lang, Nay. Yung Hindi ulam na. namin, yung uong sa Pangasinan. Oo. Yun, Ano yan, Nay? Yung uong ng kawayan. Ay, mushroom ng kawayan. Opo. Paano luto? Igigisa, tapos luya. Oh. Tapos lagyan ng pangsahog na Ano sahog? tilapia po. Tikman nyo. Kain po kayo. Ang dami. Ilan ba kayo kakain dito, Nay? Dalawa lang po kami. Ay, bakit madami? Talagang mayroon pa iluluto doon. Kain kayo. Mushroom ng kawayan? Opo. Meron ba yon? Mayroon doon, iluluto pa. Oh? Nay, okay lang. Idikit ko to sa'yo, Nay. Dikit ko lang yung mic, Nay, ha? Nay, bago ang lahat, magpakilala ako. Ako si Daddy Frankie. Kilala niyo po ba si Daddy Frankie? Opo. Oo. Napapanood ko kaya araw-araw eh. Napapanood niyo kami araw-araw. Opo. Minsan nga po, natutulog na ako, 12, nakapalo pa ako sa inyo eh. Ay, nakapalo si Nanay. Opo. Ang galing naman. Bakit anong nangyari sa mata mo, Nay? Parang
Iba na ang kulay. Opo, pagka ganito na pagod ako, kaya pumupula lahat yan. Wala naman akong pampatang naubusan ako. Ano ba sakit na mata mo, Nay? Yung tumubo daw na laman sa ilalim. So, anong ginagawa mo dyan? Patak lang po. Buti nakakakita pa. Nakakakita pa. Pero pag pumirma, parang sumasayaw na lang yung yung mga numbers, mga litra. Nakakapagbasa pa kayo. Medyo yung malilit, hindi na po. Nay, pahingi sandok, tikman ko tong mushroom mo. Opo. Kain kayo. Ha? Saan sandok, Nay? Wala kang kanin, Nay? Ayan po, ang Meron. kanin. Ayan. Ay, Ayan ito. po, opo. Oh. Anong tawag sa lutong ito, Nay? Ano lang, ayan. Ano lang sa probinsya. Parang, nilaga-laga lang. Tapos, Tikman ko muna. Tapos kanin. Opo. Galing naman ni Nanay. Anong lasa? Tikman niyo po. Ano to, labong? Hindi naman po labong din. Yung tumutubo ba na mushrooms na kawayan dumidikit-dikit, na Oo. marami, nakagilid sila. Yan po. Kakain pala yun? Marami yung kanina pinamigay ko din doon hanggang doon ay. Bagoong? Opo, bagoong lang po. Bagoong lang po yan. Ang nilalagay, luya, ganun. Maalat, Nay. Kay Ilocano din ako eh. Mataas timpla ni Nanay. Opo, kaya nga ako nagkasakit din ako ng lalabas ko lang din sa ospital na karang buwan. Pero masarap. Maalat kasi ako magtimpla. Oh, Nay, medyo babaan mo. Sorry, ha. Opo. Mataas ang timpla ni Nanay, mga kababayan, pero masarap. Masarap. May malilit dyan na malilit kasi yung yung tilapia. Talagang mushroom lang talaga lahat, no, Nay? Opo. Yan lang po. Wala ang coke? Wala po. Ano ba yan? Walang coke? Kape na lang sana. Kaya nakikita ko kayong sa TV, kaya lang wala na kaming kape. Ano ng kape? Ano ba napapanood mo? Yan, nagpapatimpla kayo ng kape. Kapag tinimplahan ng kape, Ayun, simple, bisita Wala kayo na pati kailangan. yung lagayan ng kape ni Nanay. Wala na talaga, ayun po. Apatay, nakataob. Hindi, yung lagayan ng kape ni Nanay, saan? Ayun po. Apatay asukal, wala. Wala po. Kawawa naman si Nanay dito. Bakit, Nanay? Yun lang kasi, walang-wala din kami kasi ngayon po, Daddy Frankie, kasi siyempre Ate? wala naman akong kaasawa na kasama ko na maghanap buhay. Kung hindi ako makalabaw, wala rin. Maalat, Nay. Maalat po. Maalat. Pasensya na lang Babaan mo po kayo. yung timpla mo, Nay, ha? Opo. Maalat, mga kababayan. Nagdagan na lang natin kanin. Ay, takpan ko muna yung kanin. Sige po, dagdagan nyo na lang po. Takpan natin, Nay. Baka mawalan ka ng ulam. Hindi naman po kasi pwede namang maggulay. Mayroon pa Pwede naman doon. Nay, upo ka, Nay. Usap tayo, Nay. Uy! Ba't nakasabit yung mga ref ninyo? Wala namang laman yun. Walang Sagipan laman yung lang mga pagka ref nyo? alimbawa man na may pusa o hindi ng pusa yung ng pusa. Ito taguan ng ulam. Opo. Upo ka, Nay. Pasensya ka na. Ayaw ko ng ulam nyo, Nay. Maalat. Mayroon pa yung binigay ng kapatid ko dito na matikman nyo. Okay. Kaya lang ayan. Ano yan? Dito. Sabi ko sa inyo, eh. Binigay lang nung kahapon yan. Kaya lang Saan mo kinuha, Nay? dito lang. Ang galing. Oh, mahirap nga sila. Binigay lang po kanina. Ipon. Opo. Kuha ko dalawa, Nay. Pwede? Okay lang yun. Ay, Kahit isa lang. na yan. Opo. Baka maalat na naman, eh. Masarap. Sabi ni Nanay, mahirap ang buhay. May hipon. Bigay lang po. Hindi kayo mahirap, Nay. Tinan mo, dalawa-dalawa yung ref nyo, eh. Wala naman laman. Yan lang ang nakalagay dyan. Hipon naman ang laman. Para matikman nyo rin po yung binigay din pagmamahal ng kapatid ko. Maalat din talaga. Sorry, Nay, magkakasagit ka talaga. Si Kuya Rizky? Wala? Si Kuya Jesse na lang. Baka sabihin nila, sinungaling ako, eh. Tuloy Yan. po kayo para makita ko naman kayo sa personal, kahit lang sa personal kasi nakikita ko sa TV. Kain ka. Dito po kayo. Tayo na lang ako. Bahala na si Nanay, walang ulam, ubusin Hindi, natin. okay naman yun. May nung pwedeng kain ka. igulay. Yes. Dito ka. Hey.
Nay, kain na eh. Okay lang po. Sige, kain na kami, kumain na kami. Hey. Ano tayo? Ah! Ano? Malat akong magtimpla eh. Kawawa naman si nanay. Paupuin mo si nanay doon. Hindi, okay lang. Sige na. Nga po ka. Pero masarap yung ano? Ha? Ano to pala, Nay? Kabuti. Yung ano bang tawag yun sa ano? Kaputing kahoy. Hindi po. Yung hindi po kamuting kahoy po. Maalat yung mushroom, pero mas mahalat yung hipon. Malat na ya. No? Ano, ulam pa? Sobra sa bagoong. Ha? Sobra sa bagoong. Sobra na bagoong. Sobra na bagoong, pero ang lalaki ng supo mo. Hindi. Masarap eh. Ito pa bro, tikman mo. Kuha ka isa lang. Kuha. Ulam pa nila to hanggang bukas. Kainin mo. Kainin ko na, Nay. Okay lang. Pakay ng kanin nyo doon. No? Kukuha pa. Pakay ng kanin nyo. Ano to, tuyo? Hipon yan! Ala. Maalat daw talaga na yun. Yan ang timpla to. Sobra sa asin na ya. Malayo mga sa dagat ito, mga subang alat. Malayo sa dagat, ba't subang alat? Hindi doon sa ano, pinagkuha nila yan, ano, nakaano sa dagat Kahit din. maalat, masarap. Kasi sabi nila, pag maalat daw yung hipon, kahit ilang araw maabot pa yan daw. Sabi Kaya nila. inalatan mo. Hindi ganyan ang binigay sa akin po. Hmm? Ganyan na po. Masarap na ya. Salamat sa tanghalian na ya. Oh, kuha ka pa isa. Maalat talaga eh. Ha? Ayoko na. Ay, balik natin sa rep. Saan lagayan ng... Diyan na lang po. dito. Ay, may rep dyan. Ay, ito, dalawa-dalawa rep nila eh. Ano? Oh, yan ang rep nila. Oh, isa pa. Malat kasi. Gasan mo doon. Andoon ang Diyan na lang po, kitchen. diyan na lang po, ako na lang po. Di ba doon ang Okay. kitchen? Opo, diyan na lang po, Dito, ano na lang. living room. Yan, VIP room. Ayun. Sabihin tubig ko. Salamat. Nay, lipat ka dito, Nay. Salamat. Nalibre na yung lunch ni Daddy Frankie. Ayan. Ganda pala ng window eh. Wait lang na yan. Makain pa ako eh. Masarap pala yung buhay dito. Sabi nila, mahirap lang ang buhay nila. Ulam nila, mushroom. Tapos hipon, seafood. Diyan lang po sa kawayan kinukuha yung mushroom. Pero mamahal yun na eh. Opo. Mahal ang mushroom. Mahal ang shrimp. Oh. Diba? Ng panay pamigay din. Nagugas ka na. Bakit, sir? Mm. Anong nangyari? Nakain niya. Ba't kayong... Nakain ako yung nanay. Diyan na lang po. Nakain ako. Siyempre, maghuhugas ako. Salamat na ya sa tanghalian. Libre ako eh. Kunti na lang yung Pero kinain maalat. nyo. Kunti na lang Maalat din. nga lang. Mareklamo ka. Pasalamat ka na lang. Salamat, Nay. Thank you, Lord. Nay, tanong ko lang. Kumusta ang buhay-buhay nyo dito? Kumusta kayo dito? Ilang taon na po kayo nakatira dito? 6 na taon po. 6 na taon na dito? Oo, na ganito. Paano pag umuulan, may bagyo? Yun na lang po. Pagka pasalamat na lang kami, nasisave naman kami sa taon-taon. Taon-taon naman po yung yung ulan. Ano po? Kada isang taon lang naman yung ulan. Opo. Lumilikas din. Bumabaha ba rito? Itong opo, hanggang dito po. Itong nakaraang buwan. Umabot dito? Opo, umabot din pero ayun lang, hanggang dyan lang sa pero dyan malalim. Pero lumikas pa rin kayo? Pinalilikas ako kasi yung may hangin nung pananghuli na, Oo. hindi ako lumipas, hindi ako pumunta ng dike kasi pwede naman dito may walang tubig naman dito, pwede kami matulog. Pero dito. hindi kayo makalabas kasi puno na Hindi tubig. po. Dito ka lang. Buti may bigas, may pagkain. Mayroon pong nagbigay ng suporta rin. Karamihan kasi dito sa akin, kung hindi ka pupunta ng dike pag may rasyon, hindi mabibigyan. So, yung kapatid ko dyan ay, nung binigyan ako, dinala naman dito. Hindi ako dyan sa tubig. Okay. Kaya,
minsan mayroon, minsan wala din pagkain. Nasubukan ko rin ng nagkasakit po yung asawa ko na hindi kami kumain. Nasaan ba asawa nyo? Mong 2000, nagkasakit, naghiwalay na kami ng asawa ko. So, Ngayon, naghiwalay na kayo? Opo, sarili ko na lang yung mga anak ko na 4 na pinalaki. Bakit kayo naghiwalay? Po siya may asawa siya, pang-apat kami na asawa niya. So, nung Pang-apat kang asawa? Opo, pero ako ang pinakasalan niya po. Hinayaan ko na lang din siya sa iba. Paano niya nagawa yung 4 na kung ikaw ang pinakauna? Ikaw yung pinakasalan niya? Nung may asawa siyang una na 2, pero hindi sila kasal. Oo. Pero nung ako, pinakasalan niya ako. Oo. O tapos nag-asawa na naman siya. Hinayaan ko na lang din silang kasi kinasama kung sino yung gusto niyang kasamahin. So, pero hiniwalayan ka pa rin ngayon? Opo. Nagpunta na naman sa iba? Wala na po siya, patay na po. Namatay na? Opo, matagal Buti na nga. patay. Joke. Mayroon kami 4 na anak. Yun Hindi, nga lang kasi pinalaki ko. hindi maganda yun na May asawa na siya una. Opo. Tapos pangalawa, nakita ka niya, pinakasalan ka. Tapos nung naanakan ka, nag-asawa na naman. Hindi patay. Tinanggap ko na lang po. Ilan Kasi taon siya wala nung naman. namatay? 60 na sana siya ngayon eh. Bata pa nung 5 namatay. taon siya na nawala. 5 years na. Opo. So 55 pa lang siya nung Opo. namatay. Kinuha ko naman kasi yung hiling ng mga anak ko. Kunin natin sila kasi kawawa naman sila. Kasi pinabayaan na talaga. Sabi niya, nung kinuha ko yun, 4 ay nagkasakit din. Yung aplastic anemia severe. So, parang buwan-buwan na bago siya ng- mamatay Opo, sa inyo rin opo, bumalik. kinuha ko. So babalik at babalik talaga sa kasal, no? Oo, nakiusap din siya akin na babalikan niya ako. Pero nung mag-isang taon siyang inalagaan ko rin. Pagbalik niya, Opo. alagaan na lang. Opo, hindi na makatayo. Kasi Anong kinuha nyo? Opo, kasi nangontrata kami ng sasakyan na papunta sa kanya. Kinuha namin. Nung pagkuha namin, parang nabuhay na tapos nung akala ko patay na. Nabuhay yung parang umaga, akala ko napatay na. Tapos nung buhay pala. Mm. So, dinala namin kung saan sa hospital. Oo. So, laki ng gastos namin na binta namin lahat ng kasi pati lupa niya. Kasi 30 na dugo buwan-buwan. Ang Napakabait binibigay. mo na, no? After all ng ginawa niyang yun, kinuha mo pa rin para pagamot. Opo. Kasi kahit papano man, kahit may nangyaring ginawa niya sa akin na masama, siyempre mamahalin ko pa rin siya kasi may anak kami na 4. Opo. Kaya kailangan po yung kasi nakikita ko naman sa kanya na hindi na niya kaya. Tapos sabi niya sa akin, kunin mo na kung gusto kong mamatay doon sa iyo. Sabi niya, kinuha namin. Oo. Kaya lang siyempre hanggang ngayon, parang bakas pa rin ang namin sa kanya kasi hindi pa kami nakabayad. Ay, hindi pa kayo nakabayad sa gastos sa kanya. Opo. Ano ba yung mga hindi nyo nabayaran? Yung kabaong niya. Kailan ba siya nailibing? 2021 po. Hanggang ngayon hindi pa nababayaran? Wala po. Bakit? Wala kaming pera. Lahat na ibenta namin. Dahil sa pagkakasakit niya. Opo. Ilan ba yung mga anak niya? Yung mga anak niya sa una? May 4, may 5, pero may naiwanan doon sa pang-4 na asawa, isa. Sa unang asawa, 4. O 3 po. 3. Tapos yung Sa pangalawa, may 2. may 2. Tapos sa iyo, 4. 4. Tapos dun sa may pang-4, may isa. isa. Opo. Ang daming anak. Hindi ba napagtulong-tulungan ng mga anak? May mga tampo yung mga anak niya kasi sa ginawa niya sa akin. Parang kumakampi sila sa akin. Okay. Sobrang hirap namin talaga sa 1 taon. Oo. Yung mga anak ng asawa nyo, may tampo rin sa kanila. Opo. Kaya parang hindi siya tinulungan. Hindi kami tinulungan kahit sa ospital. Bali, 9 na buwan na pabalik-balik kami sa ospital. Kada 1 buwan bumabalik kami. Mm-mm. Sa ng dugo niya. Mahirap pala yung ganun, no? Yung mag-asawa ng Pero mag-asawa. siyempre, tinanggap namin kahit paano ang hirap. Kasi sayang din kapag may mga anak din siya. Kawawa naman din yung mga anak niya. Okay, so ngayon na nalibing na matagal naman na. Gaano kahirap yung pinagdadaanan nyo dito? Sobrang hirap. Bakit? Lagi kaming hindi kumakain. Paminsan-minsan lang. Kung minsan ako pa nga, kumakain ako doon. Saan? Doon sa auntie ko, doon sa unang pinuntahan nila. Doon ako. Nakikikain kayo? Opo, kasi yung eskwela ko naman, pumapasok.
Minsan pinapapunta ko na lang dyan sa kabila. Ba't ganun, Nay? Ba't ganun kahirap ang buhay kahit may mga anak na kayo? Pipilitin na lang tanggapin kasi walang magawa. Oo. Minsan nga po, naisipan kong 3 beses ako nagpakamatay dyan. Eh, bakit? Parang hindi ko na matanggap na sobrang hirap po na. Sabi ko pa nga sa Lord, ba't ganito ang binigay na buhay sa akin? Tapos ang taon na ginagawa ko itong bahay, kahit ganun lang. Sabi sobrang hirap po na wala man lang, sabi kong ganun, wala akong asahan na tutulong sa akin kasi malilit pa yung mga apo ko. Yung anak ko naman, panahiwalay din. Eh, ba't May ganun? mga pamilya sila. May mga pamilya na yung anak mo. Opo. Kinuha ko yung una kong apo. 2 yan, binata dalaga. Sa akin na rin lumaki. Tapos yung pangalawa, parang nagkasakit din. Pero pilit ko na pinagbalikan sila kasi yung mga bata, kawawa naman po. So, sabi mo, Nay, kinukuha mo rin yung mga apo mo dahil naghihiwalay-hiwalay din yung mga anak mo. Opo. Anong pinambubuhay mo sa kanila? Minsan naglalaba pa ako. Minsan din yung mga anak ko na may 2 binata na hindi pa sila kasal pero may kalibin. Sa 1 buwan, dinibigyan ako ng 1,000 lang. Oh. Yun lang po. Kahit bibiling ko lang yung bigas. Minsan kulang pa nga yung kalahati. Kaya lang, inuutang ko na lang po. Di bali na lang yung ulam. Ta may mga dahon-dahon na ano dyan. Gulay-gulay. Opo. Tapos mga ulam, mga makukuha sa bundok-bundok. Opo. Minsan Mushroom. mayroon din. May panahon naman po yan. Ngayon lang na tag-ulan. Pag tag-ulan lang nagkakaroon ng mushroom. Opo. Ba't ganun, no? Ano yun, Nay? Kapalaran? Bakit nga? Mga kababayan, no? Hindi ko rin alam po. Tanong ko lang, no? Sa mga expert dyan. Kasi bakit ganun kahirap? May mga anak naman sila na 4, malalaki na. Pero ayon kay nanay, mula nung nag-asawa, hanggang ngayon, umiiyak pa rin siya sa hirap ng buhay. Ba't kaya ganun, Nay? Hindi ko pa alam. Siguro yun ang kapalaran ko. Kaya minsan, lagi kong, yung sarili ko, minsan na sobra-sobra na yung stress ko. Kaya nagagawa ko ng hindi maganda. Gaya na? Yung nagpapakamatay ako sa 4 na bisis. Oo. Huwag mo na ulitin yun, Nay. Masama yun. Nakikita ko kasi yung mga apo ko, anak ko na, pag pumunta sila dito, nakaano yung kamay nila sa kaldero, wala naman silang makain. Mm. Mas kawawa sila, Nay, pag halimbawa nawala ka na tapos walang gagabay sa kanila pag nagpakamatay ka. Yun nga lang po. Di ba? Ano ba? Kapalaran ba, no? Sabi ng iba, tayo mismo daw ang gagawa ng kapalaran. Pero si nanay mukhang masipag naman. Siyempre, kung hindi ko kakayod yung mga apo ko, yung mga umaasa sa akin, hindi rin sila mabubuhay. So masipag ka naman. Kahit anong basta magandang pamamaraan, gagawin ko. Pero talagang hindi dumating yung point na mula nung dalaga ka, bata ka pa hanggang ngayon, talagang Dumating ganito din, kaya lang siguro kasi naglayas ako noon. Nung nakita ko yung unang asawa ko dahil gawa ng, hindi rin kami nagkagustuhan yung mga magulang ko. 32 na akong nag-asawa rin. Edad mo na ay 32 years old. Opo, nung nag-asawa ko. Yung nagpakasal sa'yo? Opo. Naglayas kayo? Opo. Hindi ko rin siya naging boyfriend, kundi naghanap ako ng trabaho ko. Opo. Para kasi yung nanay ko rin may sakit noon, para mabigyan ko sila ng support kahit maliit lang. Tapos nung nakita ko yun, magkaibigan kami, pero 5 taon na hindi ako umuwi dito dahil yun nga yung problema namin, yung walang-wala rin lahat. Kahit paano masubukan ko rin tumulong sa magulang ko. Yun, Umalis ka dito? Umalis ako, tapos yun, nagustuhan niya ako. Hindi ako umuwi, tapos nagkasakit ulit nanay ko. Siya lang daw makakapag-uwi sa akin dito. Kaya inuwi niya ako. Okay. Inuwi ka ng asawa mo? Opo. Hanggang dito na lang po kami nagsama. Pagkatapos noon naghiwalay din kami, 2000 naghiwalay kami. Sa dami ng sobrang stress ko na, kasama niya yung asawa niya, nakikita ko, kung minsan dinadala pa. So umalis na lang ako sa bahay.
Pero bago kanya asawahin, Nay, nauna na yung dalawang asawa Opo, niya. nauna na po. May Hiniwalayan niya yung dalawa na yon, tapos Opo. kayo ang nagsama. Opo, kaya ang ginawa ko noon, parang minahal ko yung anak niya na dalawa doon sa una. Kinuha ko sila. Ako na nagpaaral, nagpaano ta. Siyempre, kasama ko pa yun. Oo. Tinulungan ko sila mag-aral para hanggat medyo malakas pa yung asawa ko. Pinag-aral ko sila para mayroon din susunod na magpaano sa amin. Kaya lang wala lang po. Talagang hindi ko na mapagsabihan kasi masaya na sa ibang ibang babae. Yung asawa niyo. Opo. Nung Kahit anong gawin ko po, basta talagang gagawin niya. Kaya pinabayaan ko na siya kahit ilan ang asawa niya. So, ibig sabihin, pag nagsawa siya dun sa unang asawa, Lumilipa, hahanap ng opo. iba. Opo. Pag nagsawa ulit, ikaw naman ang nakita. Opo. Tapos nung nagsawa na naman, nakakita na naman na iba. Opo. Kaya Hindi na- iniiwan yung mga bata. Opo, hindi naman po kami sinusuportaan. Kaya Kaya pinabayaan ko. nagalit yung mga anak Opo. niya. Hindi naman kami sinusuportan basta nung umalis sa akin ng 2000, hindi lang 2000 yun kasi 2000 kami naghiwalay na tuluyan, 3 beses kami naghiwalay. Pero Nay, matanong ko lang, huwag mo sanang mamasamain. Siyempre, nung niligawan ka ng asawa mo, hindi ka ba nag-isip or nagdalawang isip? Kasi may asawa na siya na dalawa eh. Tapos ikaw naman ang pangatlo. Hindi naman po siya nagsasalita. Hindi naman po sinasabi. Siyempre, ang akala ko rin doon. Pero halata naman na may asawa siya. Halata. Opo, halata naman siya may asawa. Tapos nung sinabi, na ko lang pag may tumatawag na babae, tinatanong ko naman siya kung ano-anong ginagawa niya rin sa amin. Na nananakit din. Kaya pinabayaan ko na lang kaysa yung So, hindi mo siya tinanong, Nay, nung niligawan kaya or nung nagsama na kayo, sabi mo halata naman na may asawa siya. Hindi ko po tinanong kasi pero alam ko talaga na may asawa kasi hindi siya nagsasalita. Tapos nakita ko naman sa itsura niya na parang mayroon talaga. Pero nalaman ko na lang po nung kinasal kami, may lumitaw po na kakasal niya. Ay, pinakasalan din niya yun? Opo, galing po kasi ng ibang bansa yung babae. Oh. Tapos sabi nila, noon daw pinakasalan niya, tapos nung nabuntis niya yun, umalis na, yung babae hindi na dumating niya, hindi na bumalik sa kanya. Yun ang sabi niya po. Maloko pala yung asawa mo, no? Pero nung, diba, ganito, nagsasama na kayo. Habang nagsasama kayo, syempre may hanap buhay siya, malakas pa siya. Hindi niya sinusuporta yung mga anak niya? Hindi masyado kasi nung wala pang 2000, yata, 1970 yata, parang nagbibigay pa rin, pero nahalata ako doon dahil doon sa sweldo niya, ang laki-laki ng ng sweldo niya, nasa Shangri-La siya. Binibigyan kami sa allowance lang namin ng 1.5 sa isang buwan. Oh, binabahagian niya rin yung mga yon. Siguro po, kasi pag tinatanong ko, nagagalit naman siya, kaya hindi na po ako nagsasalita. Basta, yun nga, may pagkakataon din na nagkasakit kami sabay-sabay, pinapunta ko dito, na isang lako yung singsing niya, dahil hindi ko rin alam kung ano yung pagsubok na yun sa amin. Lahat kami nagtaisuka. So, napunta kami ng ospital. Tapos, nung sinangla ko yun, kinabukasan pinaghanap yung mga kapatid ko ng pera na para tubusin yun. Ano sa palagay mo, Nay, bakit ganun yung buhay ninyo mula noon hanggang ngayon? Bakit talagang mahirap? Parang siguro hindi ko sila napag-aaral. Siyempre, kung pinag-aralan sila, siyempre nag-asawa sila ng may aral, di may trabaho. So, sabi ko, bigay na rin ako noon na gustong-gusto kong pag-aralin pero wala akong magagawa. Kasi dapat talaga para makapag-aral yung mga bata, may suporta ang tatay. Kinasuan ko naman po dati yun sa Bureau of Labor. Kaya kasi ninakaw niya lahat yung anak ko. No, may sakit, kalalabas ko lang sa ospital, naklamsya ako. Oh. Kinuha niya lahat yung anak ko, iniwan ako na may sakit. Hindi ko kayang tumayo, hindi ko kayang umupo. Nakahiga lang ako. Kinuha niya lahat. So, yung ginawa ng tumulong sa akin na kasuan natin, sabi nila. No. Kinuha ko lahat yung kailangan nila, tapos pinasa ko. Binalik yung mga anak ko sa akin. Hindi na rin nagsuporta. Sarili ko na lang po. Ang lupit Kaya pala talaga. pala yung siguro kagustuhan ng Panginoon na lalakas ako. Binigyan ako ng buhay na ganito para Binigyan ka masuportahan ng ko. second life. Opo. Pero 55 pa lang, namatay na yung asawa niyo. Opo. Maaga, ano? Opo.
Mga kababayan, no, ipagpaumanhin nyo po, maging ako man, hindi ako perpekto, pero sana, no, hindi natin magaya yung mga ganitong sitwasyon na napapabayaan yung mga anak, gagawa ng maraming anak, maraming asawa. Parang hindi po maganda, no? Hindi ko alam, ano. Pero nay, tapos na yon. Andyan naman si God. Laban lang. Nakikita ko, malakas pa naman kayo. No? Andyan naman yung mga anak mo, may mga pamilya na, may apo. Opo. Pag-pray mo na lang na masaksihan mo pa paglaki ng mga apo mo. Nga po. Boss JB, pahingi isang sakong bigas. Bigyan natin sila nanay kasi nakikain tayo. Salamat nay ha. Nakarating kami dito. Salamat at natikman namin yung gulay nyo na masarap. Opo. Yun lang, para... Kung gusto ibibigay ko rin, mayroon pa doon. Ay, hindi na po, Nay. Kainin nyo na lang para may pagkain pa kayo para sa mga anak nyo rin. Kulang din. Kumakain na naman sila. Pero, Nay, bakit hindi rin kayo nakagawa talaga ng bahay ninyo na maayos? Wala naman po kasi ang kasama na yung wala talaga akong magagawa sa bahay. Mula nung nagkasama kami ng asawa ko. Hindi niya inintindi yun dahil siyempre ang inintindi niya yung mga babae. Oo. Iniintindi niya pambababae? Opo. Hindi talaga gumawa ng bahay na maayos? Wala naman. Kasi itong mga kababayan, no, kulungan ng baboy ito. Matagal na ito, nung naghiwalay kami, meron na ito. So, nung talagang, nagkasakit ako galing ng ospital, talagang ginawa namin ito. Sabi ko, nagpapabili ako ng baboy. Nagkaroon din kami ng baboy na 2. Kaso, diyan kami natutulog. Dito naman po yung baboy. Kaso, siyempre, sa dami ng walang-wala, naibenta. Oo. Kaya, iyon, hindi ko na rin naparipirito. Wala akong magagawa. Kung katulong lang ako, hindi ko magagawa ito. Kaya, sobrang hirap po. Pag nakikita ko ito, yung bahay ko, sabi ko, dami-daming taong lumalabas dyan. Tapos nakikita nila, nasa harap pa naman. Kung saan-saan ko na rin dinadaing. Alin po? Na sana may makatulong po sa akin. Pero nakapagpagawa kayo ng bahay ng baboy, pero bahay nyo, hindi nyo... Hindi ito kasi, nung una kasi, nung hindi pa kami nag-share dito, sa kapatid ko rin. Kaya lang, nung nabigyan ko, may share din ako dito na 5,000. So, nung na kami dito, kanya-kanya kami nagpasukan, diyan ka na ate, wala kang bahay, sabi nila po sa akin. So, nagpasalamat naman po ako kahit ganito. May lupa ikaw? Opo, may lupa kami. So, partition na to, lupa mo Opo, na to? mayroon na po, makakapatid yun. 3,000 yata ito, tapos 10 kami. Okay. So, akin na, Boss JB. Ayan, thank you. Nay, may dala kaming bigas. Sana makatulong, no? Lagay mo dito. Ayan, thank you, Boss JB. Salamat po. Ayan. Tapos bigyan din natin si nanay ng pambili ng ulam, Nay. No? Para malagyan mo yung ref mo. No? Sana makatulong, Nay. May 5,000. Opo. Thank you. Maraming salamat po. Laban lang, Nay. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. At sana po nakatulong ang bigas na ito at konting pera sa inyo ngayon. Maraming salamat po. Inaasahan mo ba, Nay, na makakarating o makakatanggap ka ng blessing sa araw na ito? Sa totoo lang po, matagal na akong nagpapalo po sa inyo. Gusto kong humingi talaga ng tulong. Sobra na rin talagang hirap ko. Okay. Ano ba trabaho ng mga anak mo, Nay? Wala po. Minsan, yung manugong ko na isa, para sa bukid lang nakikitanim. Yung mga anak ko, yung anak ko dito, minsan sumasama sa yung atip ng bahay. Ngayon Anak po mo ba wala. babae lahat? 2 lalaki, 2 babae. 2 lalaki. Opo. Okay. Kahit sa isa man lang na anak mo, walang sinwerte pa? Wala po. Kasi matatanda na rin. Yung bunso ko, 28 na siya. Wala rin trabaho. Minsan may sinasamang babae dyan sa bahay na yan. May asawa na o yun pa? Wala pa. Wala pang asawa, kundi sumasama lang po dyan yung babae. Dapat ayusin nila, no? Kasi alam mo, Nay. Nag-aaral pa kasi yung babae. Tapos mag-aaral pa yung babae. Nag-aaral pa. Opo. Nagsisimula rin kasi minsan ang magandang buhay sa pamilya. Kailangan mag-build din tayo ng maayos na pamilya Opo. para pumasok din yung blessing, no? Opo.
Although, yun mga kababayan, hindi man po ako perfecto, hindi ko alam, kumbaga, minsan na isi-share ko lang po yung aking mga natutunan. Ayon sa aking mga ninuno, sa aking mga lolo't lola, ang bilin nila sa akin noon, Apo, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, gawin mong mabuti ang lahat ng ginagawa mo. Sa pagpapamilya mo, ayusin mo ang pamilya mo, dahil doon magsisimula ang magandang buhay. Paano nga ba gaganda ang buhay natin mga kababayan kung sa pamilya natin mismo ay magulo, malabong makapasok ang grasya, no? Kaya para gumanda ang buhay, kailangan ayusin ang pamilya, no? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po muli. At Nay, thank you po at napasyalan ko kayo. Maraming Sana po ay makabalik pa si Daddy Frankie dito. Sana po. Masaya ka ba, Nay, na na-meet mo si Daddy Frankie? Opo. Nay, maraming mga kapanood nito. Baka may gusto kang sabihin sa mga anak ng asawa mo. Mapapanood ka po nila. Na Sige, Nay, camera natin. Sige lang, Nay. Kung ano yung nararamdaman mo, lalong-lalo na dun sa mga anak na itinurong mo ring anak. Sabi mo, tinulungan mo para makapag-aral. Mapapanood po nila to kung ano yung gusto mong sabihin. Baka sakali mapasyalan ka rin nila. Alam ko minahal mo rin sila bilang nanay. sobra pong pagmamahal ko sa kanila. Minahal ko sila pero ang papa lang nilang hindi nagmahal sa akin. Dahil sa dami ng babae niya, pinagtanggol pa rin ako ng mga siyomang ko. So, ngayon, alam ko na nanonood sila kasi minsan sabi ko rin na si Daddy Frankie pumupunta dito sa amin. Sabi ko rin sa kanila. Yung isa, nakausap ko na pero yung panganay, matigas kasi yung ulo niya. So, sige, Nay. Nagpapatulong ako na bayaran namin yung kabaong niya. Hindi siya, ayaw niya. Lagi niya akong pinagigalitan kaya pinabayaan ko na lang sila. Anong mensahe mo sa kanila, Nay? Yung gusto mong iparating sa kanila? Ang gusto kong iparating sa kanila, sana naman pumunta rin sila dito. Gusto ko rin sila makausap ng personal. Kaya lang ayaw na nilang pumunta dito. Sabi nila, wala na rin si Papa. Pero kinakausap ko pa rin sila, nangungumusta rin ako sa kanila. Baka naman po, pwede nyo akong tulungan sa papa nyo. Sabi ko sa kanya, no, isang araw. Pero mamayaman talaga yung mga yun. Mayaman na sila? Opo. May kanya-kanya kasi mayaman yung napag-asawa nila. Kaya lang po, nung wala na yung asawa ko, hindi na rin kami iniintindi. Pero yung mga lupa ng asawa ko nung naibenta namin nung nagkasakit, tapos pilit nilang kinukuha na hindi kami bibigyan. Sabi ko, bigyan nyo na lang kami, ibenta nyo na lang para matikman din namin ng mga kapatid mo. Sabi ko dun sa panganay. Sabi niya sa akin, nag-asawa si Papa, nung malakas pa si Papa, diyan kayo, sabi niya ganun. Kayo naman po namunini, sabi niya. Doon sa asawa niya iba, pero sa akin, dati naman akong may trabaho. Kahit kailan di ko rin kayo pinabayaan, sabi ko sa kanya, yung panganay. Sinabi niya sa akin na bahala na kayo. Okay. So magkano ba yung utang sa kabaong? Ano po yung balit, 40 plus yun, tapos na nagbigay namin ng 20 plus. Kaya 20 na lang pong namin. So may 20 pa. Opo. Ilang taon na hindi pa rin nabayaran? 21, hindi pa po nabayaran. Talagang Nay, napaka-complicated talaga. Opo. Kasi may pinakasalan siya, may pinakasalan kayo, Opo. no? Opo. Pero Nay, eto, habang may buhay nga po, may pag-asa. Opo. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Ano po? Opo. Mag-pray lang tayo. At ayun, sana makabalik ang Team Daddy Frankie para Salamat mas makatulong pa kami, ano? Thank you Kasi nagulat lang kami sa sitwasyon ngayon
At ito na, i-upload namin tong video na ito. Mapapanood po ng karamihan. May mensahe ka po ba sa ating mga kababayan? Or mensahe sa mga kababaihan? Maging lesson yung nangyari sa iyo. Opo. Sa mga kababayan na katulad ko, piliin mabuti ang magiging asawa. Para hindi kayo matulad sa akin. Nagpapasalamat pa ako sa Lord na ginawang dahilan si Daddy Frankie sa akin para umangat din ang buhay ko ng kahit konti. Okay na yun. Maraming salamat po sa inyo, Daddy Frankie. Opo. Kay Lord, sa mga group ng team nyo po. Opo. Maraming salamat po. Yes. Always kay Lord lang, no? Opo. Sige, Nay, no? Napakahaba ng kwento ni Nanay dahil sa asawa niya, na 4 ang asawa. Pero, yun, Nay, gaya ng aking sinabi, ano? Salamat po sa pagbabahagi ng kwento. Salamat na kilala ko po kayo. Loobin nawa ng Panginoon na makabalik pa kami dito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mga kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po.